Nakaon na ba? Yes po, Doc. Okay. Pakalala lang po kayo, tapos kayo na po bahala sa sabihin niyo. Alright. I'm Doktora Angela Reyes. Bagong assign lang ako dito sa psychiatric unit na to. Ang mga pasyente natin dito, may mga kwento na kailangan nating malaman. Mental health goes beyond diagnosis. Nandito tayo para makinig, mag-obserba at tumulong sa proseso ng paggaling nila. Hindi madali pero napaka-meaningful. Ngayong araw na to, i-orient ko ang mga bagong nurses who will be part of the team. I want you to know na dito sa ward natin, meron tayong 5 mga patients. Lahat ng cases natin ay complex, kaya kailangan na alam nyo ang dapat at hindi nyo dapat na sabihin kapag nakakausap nyo na sila. Iisa-isahin natin ang bawat cases na ito. Simulan natin sa case number 1. Schizophrenia, paranoid type. Our first patient is Beyonce Faye Cruz. She became violent towards her mother due to delusions of poisoning. She is still having episodes of paranoia, so when you approach her, I want you to be careful and sensitive. Beyonce, tumingin ka sa paligid mo. Tumingin ka sa paligid mo. Anong mga bagay ang nakikita mo? Unan, bangkuan, lamesa. Anong mga bagay ang kaya mong hawakan? Unan, kumot. Ikaw. Tama. Tama yan. Inhale. Exhale. Inhale. Inhale. Exhale. Kita mo yan? Nandito lang ako. May kasama ka. Ligtas ka dito. Isa pa lang yun. Meron pa tayong 4 cases. Conversion disorder with major depressive disorder with suicidal ideation. She developed conversion disorder because of extreme stress and her mother's manipulation. She spirals into major depression and has suicide ideation. We cannot risk her seeing her mother kasi baka matrigger siya at mag-relapse. Nanghihina ka na naman, anak. Pandahan, di ka makakita. Di ka makalakad. Ngayon pati buong katawan mo na nanghihina na. Di ba, anak, nanghihina ka? Opo, ma'am. Nanghihina ka po. Huwag kang mag-alala, anak. Mommy knows best for you. Nandito lang si Mommy. Antayin na lang natin si Doc para sa mga results mo. Oh, Doc! Andiyan ka na pala. Hello po. Nakuha, dumating na po lahat ng result. And upon reviewing everything, Mother, I assure you, walang problem sa bata. Anong walang problema? Kasi po, tinignan namin talaga lahat ng system ni Joyce. Pero wala kami nakita na kahit na anong mali. Normal lahat. Anong walang problema? Baka mali lang yung ginawa nyo. Baka may nakaligtaan kayo. Wala po kami nakalimutan. Lahat po talaga sinuri namin. However, I want to refer Joyce para po sana matignan natin yung psychological well-being niya. Kasi Mother, yung mga ganitong sakit, pwede itong because of psychological trauma na iniinda ng bata. Anong i-refer? Sinasabi mo bang bali yung anak ko? Ha? Hindi po, Mother. Gusto ko lang na tignan natin yung kalagayan ng bata. May sakit yung anak ko!
May sakit, hindi makakita, hindi makalakad. Kung ayaw mong gawin yung trabaho mo, wag! Tara na nga, anak. May doktor na yun, nakakainis. Sabi mo naman baliw ka. Alam mo lang may silbi ka lang sa akin pag may sakit ka eh. Ako lang meron ka. Lagi ka may sakit, buong buhay ko nakalakad para alaga ka. Ang sabi ko sa mga kaibigan ko, sa mga taong gusto magbigay ng donation sa'yo. Alam mo, dalawa na lang tayo dito, hindi mo pa ako tulungan. Hindi ka kain ng 3 araw. Diyan ka na sa kwarto at hindi ka lalabas at susundin mo lahat ang gusto ko. Anak? Anak? Okay ka lang? Sabi na may sakit ka eh. Anak, tara magpapating tayo sa doktor. Dok, pasensya na kayo naman na anak. Ako naman tuloy. Nadala lang din ako ng galit ko eh. Okay lang po yun, Mami. Minsan ganun talaga eh. Pero simulan na lang natin sa simula. Joyce, kailan pa nagsimula itong sintomas mo? Hindi ko na po tanda eh, pero ang sabi po sa akin ng mami ko, may sakit na daw po ako. May sakit po siya, Dok. May sakit po yung anak ko. Okay po. Kaya lang kasi ang sinasabi talaga ng test results is that si Joy, posible na meron siyang somatoform disorder, which is nangyayari lang kapag yung bata is stress or nakakaranas ng trauma. Kaya sana gusto ko siyang i-refer sa mga psychologist namin dito. Dok, tara naman tayo eh. Sa naman sabi mo balik yung anak ko. Ngayon, sabi mo ako yung dahilan. Kaya siya nai-stress. Simula pagkabata ako nag-aalaga dito. May sakit na yung anak ko, Dok. Baka ba magsisimula yung anak ko? Joyce, nagsisinungaling ka ba? May sakit ko talaga ako. Hello, Doc. Tulungan niyo po ako. Hindi pa po ako nakain. Kinulong po ako ng nanay ko. Gusto ko na pong makalabas. Gusto ko na pong mamatay. This is ridiculous! Bakit yung kailangan gawin yung anak ko sa akin? Hindi ito pwede! Mrs., nireview namin ang history ni Joyce. At sinasabi sa amin that she's been exposed to factitious disorder imposed to another. Meron din kami strong evidence na inaabuso mong bata. Sinasabi mo bang ako yung mali? Ako yung may sala? Joyce was conditioned to believe that she was sick. Ngayon meron na siyang major depressive disorder. Kailangan niyang magamot ng malayo sa'yo. Everything for her! Anak, uwi na tayo, anak! Kailangan mo ako, hindi mo sila kailangan! Hindi, Mrs. Kailangan mong kailanganin ka ni Joyce. Hindi! Joyce, pasok na ako ha. Kamusta ka, Joyce? Oras na para uminom ka ng gamot. Para saan ang silbi? Para sa'yo, Joyce, para mas maging better ka. Sabi ng magulang ko, di daw niya ako mahal kapag wala akong sakit. Hindi yun pagmamahal, Joyce. Pag-control yun. Sabi niya, mahina ako at di ko na marinig sarili kong boses. Yung boses mo, Joyce, nandyan lang yan. Alam ko na mahirap at mabigat yung dinadala mo, pero hindi ka nag-iisa. Nandito kami. Take it one step at a time lang, Joyce. Isa-isa lang. Simulan natin sa pag-inom ng gamot. Yun yung pangalawa. Okay ka ba kayo? Yes, please. Then, okay na tayo. Agoraphobia with PTSD features. Our next patient is Eliza. She was a very active young woman. Until one day, hindi na siya lumalabas. Hindi na siya makontak ng mga magulang niya at pati ng mga kaibigan niya. Kapag namigno na siya, make sure to ground her to reality. Good luck, Ali! You've got this, Ali! I'm happy, Ali! Hey Ali, kamusta na? Gusto ko lang i-remind sa'yo na may student council meeting tayo bukas ng 3 PM sa school. May free time ka pa ba? Ay, grabe. Sobrang hectic ng schedule ko lately. Thank you sa reminder. Muntik ko nang malimutan. Anong agenda natin? Pag-uusapan natin upcoming event, ilang updates sa project at may mga task tayong kailangan ayusin. Sige, noted. Kahit sobrang daming ganap, paggagawan ko na lang ng paraan. Sige, salamat sa reminder. You're welcome. See you Okay. bukas. Wait, Doc. She's a very social person pala.
How come she has agoraphobia? Yes, pero nagbago lahat yon isang gabi when she did her routine jog around the village. Since that night, from being active, hindi na siya lumalabas ng bahay nila. Natatakot siya na baka mag-panic attack siya sa labas at walang tumulong sa kanya. Pero may mga pagkakataon na gusto niyang lumabas. Ali, paalis na kasi ako ngayon. Pupunta kami sa Cabuyao kasi may festival kami na pupuntahan. Hintayin ka namin sa katapatan na. Sana makapunta ka. Nagsisim ka lang kasi pero hindi ka nagre-reply eh. See you! Bye-bye! Pwede ba akong pumasok? Hello, Ali. Kumusta ka na? Kumain ka na ba? Alam kong mahirap, pero ligtas ka dito. Walang mananakit sa'yo. Walang ligtas sa mundo. Gusto mo bang pag-usapan? O gusto mo lang ng kalamay? Ali, okay ka lang? Hindi ako makahinga. Subukan mo ka. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Hindi pa rin ako makahinga. Nasa present ka ngayon. Safe ka dito. Safe ka dito. Huwag kang mag-alala, may kasama ka. Let's proceed with that. Case number 4. Body dysmorphic disorder with anorexia nervosa, OCD. Si Donna, sa tuwing tumitingin siya sa salamin, ibang anyo ang nakikita niya. She developed anorexia nervosa and OCD. Kailangan 50 times siyang maghugas ng mukha bago matapos. She tried to undergo surgery pero hindi natuloy kaya she tried to commit suicide. Ang pangit ko! Foundation pa. Tatakot lang. Ganun pa rin. Ang pangit pa rin!
hindi pa? Bakit ang pangit pa rin? Gutom na ako, pero hindi ako pwede kumain. Mataba na ako eh. Pasok! Hi! Good morning. Anong pangalan mo? Donna. Ay, tama. Sabi kasi dito sa file ko, gusto mo daw magpagawa ng rhinoplasty, nose job, and chin implant. Tama ba? Okay, so lahat yung possible ha. It's just that I will need your complete psychological evaluation form para mapatunayan na nasa tamang pag-iisip ka before the surgery. Bakit ganun, Dong? Ano yung process? Hindi ba pwede ngayon na? Hindi siya pwede ngayon eh. Kailangan natin sundin yung protocol namin. Bakit wala yun lang? Oo, I know naman. It's just that kailangan na natin tapusin to para smooth na lang pagdating sa operation. Ayaw mo ba ako tulungan, Dong? Ha? Gano'n na ba ako kabangat sa paningin mo? Ano, hindi na kaya itong mukha ko ayusin ng surgery? Kaya naman. It's just that kailangan talaga natin. Eh, bakit ganyan? Ang daming process, Dong! Hindi ba pwede ngayon na? Hindi pwede, sorry. Mukha ako halika. Saan ako wala sa mundo? Hi, Donna! Papasok na ako, ha? Oh, kamusta ka, Donna? Okay lang. Nakita kita nakatingin sa bintana. Anong iniisip mo? Pangit pa rin ba? Donna, hindi ka pangit. Tingnan mo yung mukha ko. Tingnan mo yung ilong ko. Tingnan mo yung katawan ko. Ang taba ko na. Alam kong mahirap paniwalaan ito ngayon. Pero hindi lahat ng iniisip mo ay totoo. Lalo na kung mahigpit ka sa sarili mo. Pero paano kung pangit pa rin talaga ako? Hindi kita pipiliting maniwala ngayon. Pero lahat ng nasa utak natin ay minsan binibigyan tayo ng maling larawan kahit hindi totoo. Sigurado ka, nurse? Oo, Donna. Sigurado ako, Donna. Lagi mong isipin na nandito lang kami para sa'yo. Tara na, kain na tayo. Yung pang-apat. Ngayon naman, isa na lang. Ito yung nakalas natin ng case. Case number 5. Dissociative Identity Disorder. The patient reported having memory lapses and having possessions she did not buy. One night, nag-set up siya ng camera para tignan kung ano bang nangyayari talaga. Anong nangyari? Huli kong alaala, nagsusulat lang ako. Tapos, biglang nasa playground na. Ha? Bakit ako hindi natulog na ganito? Bakit? Hindi na naman ako natulog nito. Bakit? Hindi ako nagsusuot ng ganito. Ba't ako may ganito
Ang dami kong di naaalala. Mga damit na hindi ko binili. Yung mga drawings. Yung letter. Sino si Sophie? Sino si Ray? Sino si Ivy? Kailangan ko nang malaman. Dapat di mo alam eh. Natatakot na po ako sa sarili ko. Dok, tulungan mo ko, Dok. Ricard, pwede na bang pumasok? Hindi pwede, nurse. Diyan ka lang. Joke lang. Sige, pasok. Kumusta ka na? Kumain ka na ba? Kamusta na ako? Well, let me think. Dito kasi sa facility niyo, sobrang daming puno. Kaya feel ko gumaling na ako. Kung kumain na ako, binigyan mo na ba ako ng pagkain, nurse? Maricar? Maricar? Wala si Maricar dito, nurse. Ivy? Oh. Ivy? Please! Okay ka na ba? Alis ko ba? Alis! Ano ba rin? Nurse? Ano nangyari? Okay ka lang ba? Wala na naman ba ako? Okay lang yan, andito ka na naman. Okay. Eto journal. Anong ilalagay ko? Dito, sa'yo lang to. Dito mo ilalagay mga saloobin mo. Akin lang ba? Oo, sa'yo lang yan. Ako lang may wala. Oo. So, yun na yung mga 5 nating cases dito sa ward natin. But before you go out and interact with those patients, I want you to be sensitive of their circumstances. Is that clear? Yes. Okay, so samahan niyo ako ngayon. Let's meet them. Mental health is just as important as physical health. Sa bawat araw na lumilipas, natututo kami, hindi lang bilang isang healthcare workers, pero bilang mga tao. At yun ang tunay na healing, kapag pare-pareho kayong nagbabago, paunti-unti, sabay-sabay.